sa Monday ang articles of impeachment at magko-convene na tayo bilang impeachment court. So ulitin ko lang po clarification number 1. Walang delay. In fact, sa Monday, magko-convene na yung impeachment court. So I hope those who made a judgment, may you be a religious leader, may you be deans of law schools, may you be a private citizen, sabi ko naman po, we accept your criticism, dapat maging aktivista, dapat kalampagin nyo kami, pero if you made a judgment or an accusation, let's also have the humility of saying, ay mali pala kami. Kasi kita nyo naman pala ho, hindi totoo at propaganda lang at paninira sa bagong majority na yung impeachment ang main reason na pagpapalit, di ba? Praise God for this opportunity na magkakwentuhan tayo this afternoon. So far po, kamusta ang inyong weekend, Facebook family? So it's been an action-packed week. Nagsimula po nung Sunday, prayers, meetings with many senators. We went to sleep just expecting a ordinary day nung Monday. Then to God's grace and mercy, I got a call Sunday morning. Monday afternoon, nakumpleto yung 13. Dumating si Senator Bato. And only to God's grace and mercy, nagpalit ng liderato sa Senado. Then of course, tumuloy-tuloy na. I was hoping na ang ating topic ng Thursday at Friday ay ang aking privilege speech nung Wednesday na ang tawag po ay, ang pangalan po ay Bigger Picture. Let me give you the 2-minute version. So, sinabi ko dun sa bigger picture na medyo nakatutok tayo sa politika, lalo po sa news at saka sa social media. Pero ang ordinaryong Pilipino, hindi lang siyempre political yung lens. Meron economic lens, no? O ibig sabihin, kumbaga sa salamin, yung economic lens, yung pananaw ba na kamusta ang taas ng presyo, or PTK po yung ginamit natin, presyo, trabaho, kita. Kamusta ang presyo? Abot kaya ba? Or pataas ng pataas? Kahit okay yung presyo or mataas ang presyo, may trabaho ka ba? Kasi kung wala kang trabaho or wala kang negosyo, wala rin kita. At syempre, dinagdag din po natin yung issue ng corruption. Pinag-usapan din po natin doon na yung spiritual lens o yung sinasabi po natin morality and values. Importante po sa isang community, maging yan po ay pamilya, maging church, maging samahan ng magkakapitbahay, Tricycle Operator and Drivers Association or TODA, yan po ay maging barkada, yan po ay maging barangay, city, isang nation, yung values at yung kultura ng isang community. At pinag-usapan po natin doon na pag pinag-usapan natin ay kultura, meron tinatawag na 7 spheres or mountains, no? Yung pong family, yung pong church, yung pong government, business, education, health, at media. Ang media, kasama na po dyan ang entertainment at journalism. At pinag-usapan natin sa 7 yan na spheres or mountains of culture, lumalabas po ang values, ang sistema, ang pang-araw-araw na buhay ng isang tao, isang pamilya, isang bansa. So let's say when we're addressing corruption, hindi lang yung investigasyon at pagkaso nun, pero yung values, may integrity ba ang sistema, may integrity ba, may value ba ang tao na wag magnakaw. In talking of all of that kasi, tayo'y naniniwala na yung pang-araw-araw na buhay ni Juana de la Cruz ay hindi na pag-uusapan kasi syempre maging sa Marites, maging sa official na news, maging sa chat groups, maging sa SOCMED, yung mga nagba-viral usually ay yung mga events at saka yung mga intriga. So sabi ko nga, from the search for the truth ay naging mga propaganda. For example,
paulit-ulit na sinabi na kaya nagkaroon ng leadership change para pigilan yung impeachment. Pero nakita nyo naman po, Wednesday night, nung nakuha natin yung articles of impeachment, kahit na may kaguluhan sa Senate, tinapos po natin. Nung tinanong po ako ng Secretariat, tatapusin po ba natin ang pag-check niyan tonight para bukas masulatan na natin yung House. Nakiusap po ako sa kanila at sabi nila, sir, duty namin to. Despite po yung anxiety at yung trauma na nangyari dun sa barilan sa Senate. The next day, within 24 hours, pinadala na po natin sa House of Representatives, kasama sa sulat na yan, yung order na nasa order of business. Sa Monday, ang articles of impeachment at magko-convene na tayo bilang impeachment court. So ulitin ko lang po clarification number 1. Walang delay. In fact, sa Monday, magko-convene na yung impeachment court. So I hope those who made a judgment, may you be a religious leader, may you be deans of law schools, may you be a private citizen. Sabi ko naman po, we accept your criticism. Dapat maging aktivista, dapat kalampagin nyo kami. Pero if you made a judgment or an accusation, let's also have the humility of saying, ay mali pala kami. Kasi kita nyo naman pala ho, hindi totoo at propaganda lang at paninira sa bagong majority na yung impeachment ang main reason na pagpapalit, di ba? Marami tayong pag-uusapan kung bakit pinalitan ang majority. Kasama dyan yung direction. Tingin ko po hindi natututukan ng husto yung present crisis ng ating bansa. Fuel price crisis, crisis po sa energy, crisis po sa trust sa gobyerno. And I'm not talking about the administration alone. Trust in the legislature, in the House, the Senate, trust sa ating traditional media, trust sa social media, trust sa ating administrasyon, trust sa impeachment process. Yung tiwala ba na may mga leader tayo na ginagawa nila ang lahat ng kaya nila para mapababa ang presyo or makontrol ang inflation, or that every student ay meron pong gamit at maganda po ang direksyon ng ating education system para may trabaho kagad. O yung tiwala po sa PhilHealth sa nangyaring mga budget scandal, or tiwala po sa DOH na parating may problema sa bidding at sa supply ng bakuna at ng gamot. Tiwala ng ating OFWs ay nasa magandang kalagayan, or that we're doing everything for their safety and welfare. May maraming issues po yan safety and welfare. Okay. So, let me clarify a second thing before I go to the main topic. I'd like to clarify na agad-agad sinecure yung CCTV sa Senate. Marami pong theories, marami pong haka-haka, maraming nagpupush ng narrative, no? Isa sa unang sinabi sa akin ni Secretary ni Secretary John Vic Remulla ay pagdating sa Senate, we will secure the Senate, we will make sure that everyone's safe. Sabi niya, Senate President, or kilala naman niya ako, so sabi niya, Alan, please make sure may access kami at na-secure yung CCTV. So as soon as I saw the Sergeant at Arms, sinabi ko na parating dito si Secretary Remulla, make sure that in front of them, makita nila yung CCTV, tapos may dalawang kopya. May kopya tayo, may kopya sila. Pangalawa ko sinabi po sa Sergeant at Arms, of course, mabilis po to, so as far as I can recall, joint investigation to. Kailangan full transparency. Hindi pwede natin sabihin jurisdiction natin to, so tayo lang mag-iimbestiga. Klarong-klaro po yon na sinabi natin na to be transparent at naibigay ka agad to sa PNP at DILG. So sa lahat ng humihingi ng kopya, maging sa Office of the Ombudsman, maging sa NBI, I'll sort out the technicalities at legal later on kasi even yung sinabi ko kahapon na kung sinususpindi nyo ang aming Sergeant of Arms, I have to wait for the memo ng aming legal and to ask the other senators kasi may legal issue dyan. But ang sabi ko, to be fair, tandaan nyo na sa investigasyon, napaka-importante yung impartial.
Kung walang credibility yung investigasyon, bali walang investigasyon. So, paano mag-iimbestiga ang NBI kung sila mismo ang iniimbestigahan? Di ba? Tandaan nyo po, paulit-ulit sinabi sa amin na wala sila sa aming premises at wala sila sa GSIS. Nangako din ang NBI na bibigyan kami ng kopya ng warrant at hindi naman kami binigyan ng kopya. So, hindi pa namin nakikita yung warrant. So, paano nila sasabihin sa amin na dapat ay dinetain namin si Senator Bato? Even assuming that we had the power to detain him. Number 3, they promised us an investigation dun sa mga nakipaghabulan na agents nila nung Monday. Hanggang ngayon, wala yon. But idadagdag ko lang, yesterday, sinabi po ng DOJ Secretary na alam nila ang pagkilos ng NBI nung Monday at Wednesday. So of course, that's the first time I heard na alam ng DOJ yung pagkilos. Then they announced mag-iimbestiga sila. Baliktad ata, you should be part of those being investigated. Kasi iniimbestigahan nga yung ginawa ng NBI. So kung alam nyo, ba't hindi kayo nagsalita? So, hindi yan ang topic ko ngayon hapon, but eto lang iwanan ko sa inyo. If you wanna be the good guys or you wanna be the bida, hindi pwedeng ikaw ay kontrabida. Okay? So, klaro yon. Hindi pwedeng sasabihin mo, mag-iimbestiga para malaman ang katotohanan, tapos ikaw pala yung dapat imbestigahan. That's precisely why I allowed the DILG and PNP, kasi hindi naman pwedeng Senate lang ang mag-iimbestiga. Dapat malaman din nila. But, one point lang, no, may napanood ako, I hope that wasn't AI. I know that reporter or news anchor sa isang radio station, tinanong niya si General Aberin, isang kilalang general with integrity na sa labas, tinanong na, Sir, kung ito ay isang residence at may warrant of arrest ka, sigurado, pinasok nyo na yung residence na yon. Hindi nga department ng gobyerno ang Senado. Ito ay isang branch of government. There are 3 branches of government: executive, legislative, and judicial. Sige nga, subukan nyo na armado kayo, pumunta kayo sa DOJ, tapos paalisin kayo ng Lunes. Sabihin nyo, wala kayong agent doon. Balikan nyo ng Wednesday na meron kayo, tactical gear kayo at may dala kayong mahabang barel. Tignan po natin kung masaserve nyo basta doon sa loob o kung yung marshals nila ay kikilos. Or pumunta kayo ng Malacanang. Huwag nyo na sabihin presidente, sabihin nyo may isang official sa Malacanang na magsaserve kayo ng warrant. Sa Malacanang gawin, hindi kayo mag-coordinate sa Office of the Executive Secretary or sa PSG. Tignan natin kung hindi magkaputukan doon o hindi magkaroon ng warning shot, di ba? So, let's not confuse the public. Di ba? So, kung halimbawa yung isang senador who should act like an ordinary citizen, let's say, umorder ng pansit, yung uunahan niya sa restaurant or sa kalenderya ang isang ordinary citizen, yun, valid sabihin yun na porque senador ka, uunahin ka. Hindi ba dapat just like an ordinary citizen, nakapila ka? Pwedeng sasabihin mo mag-serve ka ng warrant of arrest sa loob ng Senado, sasabihin mo this is like a private residence. Kunting aral-aral naman. Napakabigat ng implication sa publiko kung tuturuan natin sila ng mali. It seems like an ordinary question, pero mabigat tong question na to, no? Same thing, kung sasabihin mo na, ba't ka magpapaputok dyan? Warning shot ba, ganyan? This is not an ordinary police situation in the street. We were on high alert the whole day. Wednesday, nakipaghabulan sa senador. We are a branch of government. And I'm not protecting any senator here. We're protecting the integrity of the Senate, the integrity of our Philippine Constitution. This is not about men or women or politics. This is about laws. It is about our democracy. It is about our Constitution. Okay? So, my main complaint yesterday was that
From the search for the truth, parang naging PR campaign. PR meaning public relations. Parang may narrative, counter-narrative, para bang rumble sa college na wala nang pakialam kung sino tama at mali. Basta't kung brad mo yon, doon ka nakakampi. So para bang may two sides of the narrative and then bahala na si Batman. Basta't ang importante yung narrative namin. Hindi po.